So, Mr. Sandeas, kayo ba ang pipili o ako na lang ang magre-recommend sa inyo ng magiging temporary secretary ninyo? Tanong ni Mrs. Ramos sa kanya. Napatingin siya sa may edad na babae na head ng General Affairs Department. Sinabi ni Damon sa kanya, ito ang direktang nag-hire sa kanya. Na kay Mrs. Ramos siya humingi ng tulong para makakuha siya ng temporary secretary niya. Well, may tiwala naman ho ako sa inyo kung sino man ang i-recommend niyo sa akin, Mrs. Ramos. Sagot niya. Saka muling sumalyap kay Jessica. Tumayo na ang mga ito. Base sa direksyong tinahak ng mga ito, madadaanan ng mga ito ang mesa nila. Hinintay niyang tumingin ulit ito sa kanya. Ngunit nang nasa tapat na ng mesa nila ang mga ito, tangi ang dalawang kasama lang nito ang lumingon sa kanya. Muli ay bahagya siyang nakaramdam ng inis dito. Hindi ba nito alam na kaya lamang siya kumain doon ay dahil nagbabakasali siya na makikita niya ito? Pero hayon, at inignora siya nito. Wait, Miss Mendez, Miss De Guzman, at Miss Padilla. Pigil ni Mrs. Ramos sa mga ito. Huminto sa paglalakad ang tatlong babae at tumingin kay Mrs. Ramos. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Total ay nandito na rin lang kayo. This is Adam Sandeas. He is the new head of the Designs Department. Naghahanap siya ng temporary secretary. At kayong tatlong balak kong irekomenda sa kanya. Siya ang pipili sa inyong tatlo. Kung sino ang gusto niyang magtrabaho sa kanya. Paliwanag ni Mrs. Ramos sa mga ito. Saka lamang siya tiningnan ni Jessica. Mababaka sa mukha nito ang pagkagulat. Biglang may pumitik na ideya sa kanyang isip. Bahagya siyang humiti. I'm looking forward to working with one of you. Aniya kay Jessica na nakatingin. He had the satisfaction of seeing her flustered. Ano ang akala nito? Mapapalampas niya ang ginawa niya rito sa kanya. Nagkakamali ito. Gusto nang magpapadyak na Jessica sa kanya tatayuan niya. Ngunit dahil sa harap ni na Mrs. Ramos, nanatili siya sa pagkakatayo. I beg your pardon, ma'am. Tanong niya rito. Baka nagkakamali lamang siya ng dinig. As I said, Miss De Guzman, ikaw ang napili ni Mr. Sandeas na maging temporary secretary niya. Bukas ay sasamahan kita sa kanya para ma-orient ka sa mga dapat mong gawin. This is a good opportunity for you. Kapag nagustuhan niya ang performance mo, ay baka ma-promote ka bilang isa sa mga permanent secretary niya. So do your best, sabi nito. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta. Nagpaalam na siya rito at mabigat ang loob na lumabas ng opisina nito. Ano ba ang plano ni Adam sa kanya? Bakit siya ang napili nito na maging sekretarya nito? Hindi maganda ang pakiramdam niya sa magiging bagong trabaho niya. Naramdaman niya iyon nang nasa cafeteria pa lamang sila kanina. Nakita niya ang kakaibang ngiti ni Adam nang ipakilala ito ni Mrs. Ramos sa kanilang magkakaibigan. Pagbalik niya sa cubicle niya, ay wala nang masyadong tao sa opisina nila. Oras na kasi ng uwian. Nakita niya si Aya na bitbit na ang bag nito. Jessica, mauna na ako sa iyo. May ipinapapabili si mama sa akin. Dadaan muna ako sa supermarket. Paalam nito sa kanya. Ngumiti si Jessica. Sige. Si Letty, tanong niya. Nauna na. Lately ay parang laging nagmamadaling umuwi iyon. Hula ko ay may date iyon. Bye, Jessica. Muling paalam niya ito at humilik pa sa pisngi niya bago ito umalis. Inayos niya ang mga gamit niya.
Pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas at nagtungo sa sakayan. Tulad ng dati, mukhang mahihirapan na naman siyang makasakay. Ngunit hindi pa man siya nagtanggal doon. Bigla ay may huminto sa harap niya na isang pamilyar na kotse. Nang bumaba ang salamin niyon, napaatras siya nang makita niya si Adam. Ngumisi ito. Iiwasan mo naman ba ako? Think again, Jessica. Napabuga siya ng hangin. Bukas pa kita magiging boss. Bakit ka huminto rito? Mahirap sumakay, di ba? Ihahatid na kita. Alok nito. Napatitig siya rito. Why would you do that? Nagkibit balikat ito. As your future boss, I'm trying to be kind. Sagot nito. Kapag kuwan ay ngumisi ito. You'll never know. This might be the last time that I'm be kind. Kaya samantalahin mo na. Besides, hindi rin naman ako aalis dito. Hanggat hindi ka pa nakakasakay. Maaabutan tayo ng mga ibang empleyado rito kung hindi ka pa rin sasakay. At alam kong ayaw mo mangyari iyon dahil magtataka sila kung ano ang meron sa atin. Malumanay na paliwanag nito. Ngunit nakikita niya sa kislap ng mga mata nito na seryoso ito. Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga kinikilos nito. Para bang pinagbabantaan siya nito na magiging miserable ang mga sumunod na araw nito bilang sekretarya niya. Make up your mind, Jessica. I think I see employees coming. Nakangiting sabi nito. Dahil sa sinabi nito, mabilis na lumapit siya sa sasakyan nito. Saka padabog na sumakay roon. Nang marinig niyang bahagyang pagtawa nito, ay bumaling siya rito. Bakit ba enjoy na enjoy kang gawin ito? Pinaandar na nito ang sasakyan nito. This is your punishment for telling me to forget the first time we met. Sagot nito. Nakamaang na tiningnan niya ito. Hindi niya masundan ang takbo ng isip nito. Umaakto ito na ganoon dahil sa sinabi niya. Nakalimutan na nito na magkakilala sila. At bakit? Kung hindi mo pa rin maintindihan, huwag mo na lang masyadong pakaisipan. Anito na bahagyang sumulyap sa kanya. I'll make you understand. Soon. Salamat sa paghahatid sa akin. Pero dapat ay hindi ka na bumaba ng kotse mo. Hindi nakatiis ni sabi ni Jessica kay Adam habang naglalakad siya patungo sa pinto ng apartment niya. I'm just curious kung ano ang itsura ng apartment mo. Tila baliwalang sagot nito. Tiningnan niya ito. Parang napaka-natural na lang dito kung makasunod ito sa kanya. Natatandaan niya na ganun din ito umakto nung unang beses na nagkita sila. Sa totoo na, ang hirap mong intindihin, Adam. Aniya sa kabumuntong hininga. Tinitigan siya nito. Pagkakuhan ay ngumiti ito. This is the first time you called me by my name since last night. Tinalikuran niya ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi ng bahay sa loob ng bag niya. Tila iba ang takbo ng isip ng mga bata ngayon. Ang gulo. Umiiling at mahinang sabi niya habang binubuksan niya ang pinto. Pagkakuwan ay bumaling siya paharap kay Adam upang pauwiin na ito. Ngunit umibid ng dila niya na bigla itong lumapit sa kanya at isinandal siya sa pader. Inilapat nito ang mga kamay nito sa magkabilang gilid ng mukha niya. Pagkatapos ay pinakatitigan siya nito. Age doesn't have anything to do with this, Jessica. Hindi porke mas bata ako sa iyo, ay baliwalain mo na lang ang mga ginagawa ko. Seryosong sabi nito. Na walang malaanghel na itsura nito. Napalunok siya. Bago pa siya makapagsalita, ay huminga ito ng malalim.
Saka bahagyang ngumiti. Lumayo ito sa kanya. Pagkatapos ay dumiretso ng tayo. Next time ko na lang sisilipin ang loob ng apartment mo. See you tomorrow. Sabi nito at tumalikod na. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Para itong bagyo na magulo at paiba-iba ang rota. Dahil madalas na niya itong makakasama, kailangan na niyang masanay sa takbo ng isip nito. Hindi pa man nagsisimula ang araw, pakiramdam ni Jessica ay pagod na siya. Hindi siya masyadong nakatulog ng nagdaang gabi. Hindi rin siya excited pumasok sa araw na iyon dahil iyon ang unang araw na maa-assign siya kay Adam. Pagdating niya sa opisina ng department nila, ay agad na tinawag siya ni Mrs. Ramos. Ihahatid daw siya nito sa opisina ni Adam. Habang tinatahak nila ang daan patungo roon, ay paulit-ulit na huminga siya ng malalim. Nang huminto si Mrs. Ramos sa harap ng isang private office sa loob ng design department, nahigit niya ang kanyang hininga nang kumatok ito sa pinto. Come in. Narinig niyang sabi ni Ada mula sa loob ng silid. Binuksan ni Mrs. Ramos ang pinto, ngunit hindi ito pumasok. Mr. Sandeas, sinamahan ko lang dito si Miss De Guzman. Anito at liningon siya. Sininyasyan siya nitong pumasok sa loob. Pagpasok niya ay nakita niya si Adam na nakatayo at bahagyang nakasandal sa mesa nito. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nakaligtas ang paningin niya sa bahagyang pag-angat ng isang sulok ng mga labi nito. Pagkatapos ay bumaling ito kay Mrs. Ramos. Thank you, Mrs. Ramos. I'll take it from here, sabi ni Adam. Pagkatapos magpaalam ng immediate boss niya kay Adam, ay isinara na nito ang pinto. Tumikim siya. Well, sir, I'm Jessica De Guzman. I will be your temporary secretary. Formal na pangkilala niya kay Adam upang iparating dito na dapat ay purely professional lang ang magiging relasyon nila. Nakangiting lumapit ito sa kanya. Then, let's work hard from now on, Jessica. Anito saka naglahad ng kamay sa kanya. Saglit na tiningnan niya ang kamay nito bago niya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Tila may humalukay sa sikmura niya nang pisilin nito ng bahagya ang kamay niya. Hindi agad nito binitiwan ang kamay niya. Nag-angat siya ng tingin dito. Now, for starters, come with me. Paliwanag ng ngiti na sabi nito. Pagkatapos ay hinila siya nito palabas ng opisina nito. Dinala siya nito sa cafeteria. Nakamaang natiningnan siya ni Adam. Tila baliwalang inabutan siya nito ng tray at hinila siya patungo sa counter. Hindi pa ako nag-aalmusal, kaya kumain muna tayo. Let's also use this chance to get to know each other and our work. Sabi nito habang nakatingin sa mga pagkain na nasa salamin sa istante. Hindi na siya nagreklamo dahil hindi pa rin siya nag-aalmusal. Pagkatapos itong magbayad sa counter, ay saglit na tumayo ito at nagpalingalinga. Tila naghahanap ito ng mauupuan. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga tinging pinupukol sa kanila ng mga empleyadong nag-aalmusal din doon, particular na kay Adam. Hindi na masisisi ang mga ito dahil talaga namang mahirap ignorahin ang presensya ni Adam. Ang kaso, hindi rin siya magawang ignorahin na tila curious na tingin ng ilan sa kanya. Marahil ay nagtataka ang mga ito kung bakit kasama niya si Adam. Ngaling-ngaling sabihin niya kay Adam na doon na lang sila sa pinakadulong mesa pupwesto. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ay nagsimula na itong maglakad. Makakahinga na sana siya ng maluwag, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang ilapag nito ang tray nito sa ibabaw ng pinakagitnang mesa at baliwalang umupo sa isang silya roon. Pagkakuan ay nakangiting nilingon siya nito. This way, Jessica. Tawag nito sa kanya. Mukhang baliwala rito ang atensyong nakukuha nila. Napabuga siya ng hangin
at mabilis na lumapit dito. Umupo siya sa katapat na silya nito at iniwasang tumingin sa paligid nila. Nang sulyapan niya ito, bahagya siyang napaatras na makita na yang nakatitig ito sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Ngumiti ito ng maluwag. You look so funny when you're uncomfortable. Tila aliw na sagot nito. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. So sinasadya mong pansinin tayo ng mga empleyado dahil alam mong naiilang ako? Ganoon ba? Mahinang akusa niya rito. Hindi nawala ang ngiti nito. Ginagawa ko lang iyon dahil hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot kang makita tayong magkasama ng ibang mga empleyado. Walang halong guilt na sagot nito. Pagkatapos ay nagsimula na itong kumain. He's a devil with the face of an angel. Hindi ako makapaniwalang may ganitong klaseng lalaki sa mundo. Obvious na binubuli siya nito. Ito ba talaga ang mabait na lalaking nakilala niya sa hotel? You're so different now compared to the person I first met. Hindi niya mapigilang isatinig. Ha? Have we met before? Painosenteng tanong nito. Tiningnan siya nito na para bang sinasabi, hindi ba ikaw nagsasabing hindi pa tayo magkakakilala? Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig upang pigilin ang kanyang inis. Ang sarap sa pakin ng lalaking ito. Huminga siya ng malalim. Fine. Whatever. Pagkakuan ay sabi niya. Pagkatapos ay itinunoon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Madali siyang magkaka-wrinkles kung pagtutuunan niya ng pansin ang obvious na pang-iinis nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.